illegal, immoral, meron pong dapat managot dito. Sino yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga sa sadyang blankong iniwan ng Bicameral Conference Committee report? Siya ba'y babae? Siya ba'y lalaki? O sila ba'y marami? Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Definitely, nakakatiyak tayo, hindi po ang Bicameral Conference Committee sapagkat pirmado, ratipikado, aprobado yung kanilang final report. At hindi rin po totoo na hindi mahalaga yung Bicameral Conference Committee report. Kung sino man po mambabatas ang nagsasabi niyan, ang tagal-tagal mo nang mambabatas. Hindi mo pa rin naiintindihan ang proseso ng budget. Bakit ka papabalik-balik dyan kung hindi mo nauunawaan ang budget process? Yan po ay kasunungalingan. Ang Bicameral Conference Committee report, pag yan po'y natapos na, inaprubahan, rinatipigahan, pinirmahan, tapos na po ang budget process. Ang gagawin na lamang, papasa po nila yan sa mababang kapulungan, yan po yung tinatawag na magiging enrolled bill, at ang tanging gagawin na lamang ay ang printing nito, yung pag-iimprenta. Bawal na pong magdagdag bawas. Kaya nga po may nakialam. Sino-sino yan? Ito po'y palaisipan sa ating lahat. Kaya nga po yung aking pagtatanong, babae ba siya? Lalaki ba siya? O marami sila? Yan yung ating hinihingi ng pananagutan. Hinihingi po natin yung transparency and accountability sapagkat daang bilyong piso po, trilyong piso po ang ating budget, 6.32 trillion pesos. At muli, bago po tayo maghiwa-hiwalay, pasalamatan ko po muli si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang maisog na paglalahad nitong nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa iyong kaisugan din, Congressman Sid Ungab, at mag-iisang linggo na po mula nung ating ibinahagi sa inyo, mamamayang Pilipino. Nakakatuwa. At lahat po ngayon ay may pakialam na sa ating budget cycle, sa ating budget process. Sa susunod po nating paghaharap, tatalakayin din po natin at nag-budget call na naman. Nag-budget call na naman. Sa bagay, si panimula ng taon, nag-budget call na naman ang Department of Budget and Management. Ganito rin na naman ba ang gagawin ninyong pagsasalaula sa budget process natin ngayong taong ito for the 2026 budget? Yan po ang ating bantayan. So maraming salamat kay Pangulong Duterte at kay Congressman Sid Ungab sa inyong maisog na paglalahad ng inyong pong nadiskubre na maanumalyang proseso dito sa ating taong 2025 budget. Uulitin ko, this is criminal. This is violation of the revised penal code. This is crime against public interest. This is a clear case of falsification of legislative document. Kinakailangan nating matunton at malaman sino yung may makating kamay na nakialam dito sa ating budget. Babae ba siya? So, dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado, nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional Bicameral Conference Committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito, daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers' money. Pera po nyo yun ha, daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama, daang bilyong piso ng pera po ninyo
ay sadyang iniwang blanko. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation, dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo, nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act as na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero, hugas kamay na sila sir, hugas kamay na po. Tama po yan, kanya-kanya na silang laglagan, inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, maimbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee final report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa BICAM report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous diyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula diyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po diyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon.
Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez, magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance kay Martin Romualdez? Hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, mali ho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice scam committee report, yung pirmado ng mga mambabatas, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanco-blanco. At hindi po pwedeng baliwalain ito mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara. Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Basahin po muna natin itong si Tiramisu Cake. Dapat